Nako, pumalag na si Pulong Duterte dito kay Boying Rimulya, no? Wala na kasi sila maisip na ibibintang sa mga Duterte. Pati ba naman tong flood control na to, gustong isisi sa mga Duterte. Biruin mo, sabihin mo ba naman, ang epic center ng korupsyon, ang Davao City. Mga kababayan, ang pinakamalaking lungsod po sa buong Pilipinas po ay Davao. Tandaan niyo yan. Ang pangalawang malaking populasyon lang ay Quezon City. Kahit i-search niyo yan. No? Diyan sila nako-corner, diyan sila talo, no? Pasensya na kayo. Ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas hinahawakan ngayon ng mga Duterte, no? Kaya diyan sila asar na asar, diyan sila inis na inis eh. Lahat ng pagkakataon, lahat ng swerte napupunta sa mga Duterte sa mga pagkakataong iyan, no? Ngayon, ano ibig sabihin? Pag malaki lungsod mo, ha? Pag maliit na lungsod, maliit ang pondo. Pag malaki lungsod mo, malaki ang pondo. Kaya hindi na bagong bagay na sabihin na malaking pondo talaga sa Davao. Kasi malaking lungsod dyan. Pababayan. At nakita naman natin sa mga nagdaang panahon, hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Nakita natin kung ano ganda ng Davao. Dati, di ba, hindi naman natin kilala ang mga Duterte. Tapos yung mga Davao, di ba, proud tayo, ang ganda. Ang ganda sa Davao. Uy, the best sa Davao. Bakit? Kasi sa mga Duterte yon. Nakita nyo ba nag-ingay ang mga Duterte? Hindi. Nag-ingay lang ang mga Duterte yung tatakbo ng presidente si Pangulong Duterte. Nakita nyo? Di ba? Hindi naman kilala yan eh. Kilala sa Davao si mga Duterte. Pero sa Pilipinas, hindi kilala mga Duterte. Bibihira na nakakaalam. Di ba? Tahimik sila. Ibig sabihin, maunlad na ang Davao, mga panahon na yon, hindi pa presidente si Pangulong Duterte, maunlad na ang Davao. Bakit? Kasi nasusuri, nagagamit yung tamang pondo sa Davao City. Kaya nga maganda ang Davao City. Di ba? Safe na safe eh. Ginagamit sa lahat ng intelligence fund, lahat nagagamit eh. Tapos sasabihin mo ngayon, epicenter, sasabihin ni Boying, epicenter daw ng flood corruption eh Davao, tama ba? O ito tingnan nyo pumalag po si Pulong Duterte dito. Ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na epicenter raw ng flood control projects ang lungsod ng Davao. Sinabi yan ng Ombudsman. Umulan lang ng kakaunti sa Davao, bumahalan doon nakaraan. Sabi ko nga, lahat naman bumabaha eh. Sabi ko nga, paalala ko sa inyo hindi porket bumabaha ang isang lungsod, may flood control issue na, may ghost project na. No, pag bumaha, alamin mo muna unang-una, may ghost, teka muna, ba't bumaha? May ghost project ba? Di ba? O baka naman talaga totoo na overwhelm yung mga flood control. Di ba? Kasi doon makikita yan eh, kung na-overwhelm ba o talagang wala. Kasi dito sa NCR, wala talaga. Ghost talaga. Di ba? Kaya nga pahiya sila eh. Pero yung kahihiya na dinudulot nila, yung napahiya sila, ibinabawi nila sa Davao, hindi maniniwala taong bayan sa inyo. Di ba? Ewan ko ba pati mga loyalista paniwala pa rin dito sa sabi ng mga to. No? Nang sumalang ang kanyang opisina sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Ayan o. Dito, maraming tao daw hindi sasalita. Sinong mga taong hindi sasalita? Sino? Di ba? Alis sa mga yan. Una-una, ang nakaupo ngayon, presidente, ito lang totoo naman talaga ang congressman dyan, si Pulong Duterte, mga Duterte, ang congressman dyan. Alamin nyo muna kung may ghost project. Di ba? Alamin nyo. At alamin nyo kung may pera man na pondo pumunta dyan, kung saan napunta. Kasi wala silang masilip makasama mo hanggang ngayon. Yung pananalita ni Boying iwas. Hindi siya ganun ka 100% accurate. Pati sa Blue Ribbon na wala naman Davao pinag-uusapan. Kasi wala silang masilip sa Davao eh. Ang ginagawa nila, pilit nilang sinisilip ang Davao. Kahit wala naman. Bakit? Kasi gagamitin nila kay Sara eh. Kasi si Sara, yung mga panahon na yun, nakaupong mayor eh. Di ba? Sisirain talaga nila si Sara. Lahat ng anggulo sisirain nila si Sara. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. Weltarya ni Congressman Paulo Duterte, kung seryoso raw ang paghahanap ng katotohanan, dapat raw walang pinipiling taon, pangalan, partido. Yeah, totoo naman talaga eh. Kung talagang seryoso kayo, wala kang tatargetin na lungsod. At dapat ang unahin mo yung mas baha. Hanggang ngayon, sa Pampanga, sa anak papalit, hindi pa umuupa. Yung baha. O alamin mo kung bakit. Hindi dahil sa na-overwhelm. Hindi dahil sa malakas ang ulan. Huwag mo kami lokohin. Na siyasabi ng, alam niyo na kung sino siyasabi. Kasi malakas climate change na. Kung climate change, ba't hanggang ngayon baha sa Pampanga? Sige nga. Hindi naman umuulan
Okay, sana kung umuulan, hanggang ngayon umuulan sa Pampanga, baha, maintindihan mo, climate change talaga. Eh ngayon, isang linggo nang humupa ang ulan eh. Hanggang ngayon, baha sa Apalit eh. Tingnan nyo, search nyo. Saan dyan sa may Camellia? Baha eh. So ano ibig sabihin, ba't baha? Ibig sabihin, climate change? Isang linggo na climate change, wala namang ulan? Huwag nyo kami lokohin. Hindi umuhupa yung baha. Ibig sabihin, kaya hindi umuhupa yung baha, walang nagko-control sa flood. Kasi nga, ghost. O kaya substandard ang gawa. Hindi dahil sa Sige nga ho. Ilan pa mga lungsod na ganyan hindi na-check? O administrasyon. Dagdag pa ng kongresista, malaki pa rin ang tiwala niya sa ombudsman. Yan ay bilang bantay ng kaban ng bayan. Kesa na raw huwag itong padalos-dalos sa pagbibitiw ng salita. Hinamon pa ng kampo ng nakababatang Duterte ang anti-graft body na ilabas ang kumpletong records ng lahat ng taon, proyekto at pangalan ng wala umanong pinipili. Ang Duterte parang ilang linggo na yata ang baha sa Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas Totoo yan. malubhap. Yan ba climate change? Hindi pa umuhupa? Huwag nyo nga kami lokohin. Ang climate change po, andun yung pagbabago ng malakas na ulan. Dati, alam ba, dati mahina ang ulan, ngayon malakas ang buhos. Kumbaga, siguro dati, ang patak isang piraso lang, ngayon 5 piraso na, isang patak. Yun ang climate change. Tsaka, mas maraming tubig. Pwede yun, possible. Pero malabo-labo yun pinipilit lang natin. Kung climate change lang pag-uusapan, baha abang umuulan. Pero hindi naman umuulan baha pa rin sa Pampanga Hindi na climate change yun. Ikaw, isipin mo, paano mo sa akin papaniwalain na climate change hanggang ngayon, isang linggo na hindi umuulan sa Pampanga, palit, baha pa rin. Sige nga, paano mo sa akin sasabihin climate change yun? Ibig sabihin, may nakabara sa kanal. Sa lahat ng dadaan ng tubig, may nakabara. Kasi yung pang-control, wala. Ghost. Di ba? Paumano ang mga ito kaysa sa tinawag ng ombudsman na flood control epicenter sa Davao. Pero paglilinaw ni Ombudsman Remulla, hindi pa raw siya umaabot sa konklusyong meron umanong korupsyon sa Davao. Pinagdududa mo lang yung taong bayan. Ganyan. Ang gusto niya talagang masira sila Sara, masira Duterte. Hanggat akala nila masisira sa ganyang paraan, hindi. Kahit sinisiraan mo yan, pipiliin ng taong bayan, mga Duterte pa rin. Iimbestigan pa raw yan ng kanyang opisina. I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Ani Remulla, sa Davao raw kasi nabuhos ang malaking pondong pumasok na nakalaan sa flood control noon. Kaya malaki pong pondo sa Davao po, malaking lungsod ng Davao. Huwag mo kaming bulahin. Halimbawa, kung ang Maynila may pumasok na pondo, di ba in-announce ni Isko may pumasok na pondo, pero baha pa rin sa Maynila, ba't nyo imbestigahan yun? Kasi kaalyado nyo. Kasi kakanta. Yung mga Maleta Boys kakanta. Di ba? Yung Maynila, malaking pondo, wala nangyari. Malaking lungsod ng Davao Di ba? Sa tingin mo, pupondohan mo ng 50 billion? Kulang yan. Kulang. Malaki ang Davao. Sinusubukan rin ng Net25 News na kunin ang pahayag ng DPWH kaugnay sa mga datos ng flood control Tingnan mo, DPWH, ha? Di sana umalma na yan. Di sana kayo, inunan nyo na Davao. But siguro wala silang makita sa Davao. projects at ang budget rito ng Davao bago ang administrasyong Marcos. Samantala, humihingi ng karagdagang budget ang anti-graft body para makapag-hire ng karagdagang marshals at para masiguro ang mas ligtas na office space sa mga nag-iimbestiga ng multi-billion corruption scandal na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at ng mga kontraktor. Gagawa rin ng komite ang ombudsman na tututok raw sa kung papaano ginagasta ng gobyerno ang panukalang budget. Lusot naman agad ang hiling ng ombudsman na 7.23 billion pesos na halaga ng kanilang budget para sa susunod na taon. Mas malaki yan kaysa sa 6.42 Wala naman silang proyekto, no? Pero laki ng budget nila, no? Tindi, no? billion pesos Ano ginagawa nyo sa pera? na budget nila ngayong taon. Kasi, tama, ombudsman tsaka ngayon, DOJ Papahinga naman natin ang ito, Net 25 sasagan ng mamamayan. Part of justice. Doon natanong na siya. Okay. Ano bang update nyo dun sa, sa flood control, sa investigasyon ninyo? Okay. Ano ba mga lumilitaw? Ang sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, natukoy na nila ang epicenter o Yan. sentro ng flood control. Kumbaga sa Lindol, epicenter, doon nagmula. Tindi, no? Ang tindi, no? Pero yung mga pumirma ng budget, walang kinalaman. Grabe, no? Tindi, no? Ang tindi ng switch ng mga to. Project. Yan ang sinasabi na natin. Alam- Sa pool. Alam mo kung saan? Saan yan?
Sa Davao City. Davao City, pare ko. Saan? Davao City. Davao City yan. Ay, Wala nang iba. sakto. Ang galing, ano? Oo. Davao yan eh. Ayan. Patay kayo Ang gusto dyan. mo mapakinggan, baka sabihin mo, hindi totoo eh. Sige nga. Tinukoy ni Ombudsman. Alam mo naman, tanod bayan yan eh. Oh. Sige nga. Pakinggan nga natin. Ombudsman. Grabe, no? Kung nalilito kayo, ha? Na hanggang ngayon, ano ba talaga si Boying, kakampi o kalaban o para sa taong bayan? Pues nalilito siya sa kalagayan niya ngayon. Hindi niya alam kung sino kakampihan niya. Si BBM ba o taong bayan? Bakit? Ba't nalilito sila lahat? Bakit? Ba't sila nalilito? Alam niyo bakit? Kasi may mga alam sila na tatamaan pag sila ay nagpatuloy mag-imbestiga. Kaya nalilito lahat sila. Man? Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Grabe, bago na dumating ang... Ulit natin ha. Bago na dumating ang Marcos administration, ang Davao City. O sige, sundan natin, sinasabi mo. Bago dumating ang Marcos administration, Davao City. Okay, Aber, sige, sundan natin. So, anong kinalaman niya sa nawawalang 1.9 trillion ngayon na binadgetan ng 2024 for the year of 2025? Sige nga, anong kinalaman yan? Ha? Huwag nyo kaming gawing bata. Ha? O sige, tanggapin natin. Merong epicenter talaga sa Davao na korupsyon. Ha? O sige, dapat imbestigahan. Walang problema. Tama yan. Pero anong kinalaman niya sa 1.9 trillion? Para pagtakpan niyo yung 1.9 trillion? Iimbestigahan nyo, Davao? Eh, di ba mas maganda iimbestigahan nyo kasulukuyan kaysa yung nakaraan? Kasi para lumalabas, gusto nyo iimbestigahan yung, gusto nilang palitawin ang nagsimula ang korupsyon sa Davao. Kaya gusto nila iimbestigahan Davao. Ay, hindi ho! Kayo nakaupo ngayon. Kitang-kita namin ang nakawan nangyari ngayon. Kasalukuyan ang imbestigahan nyo bago ang nakaraan. Huwag nyo kaming lokohin mga Pilipino. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Inulitan natin para mas malinaw kay malinawan tayo ah. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Parang gusto niyang palabasin dito. Kahit anong gawin nilang investigasyon, wala silang makuha kasi nga wala nagsasalita. Isipin, wala talaga. Kaya ang lusot lang nila, wala doon nagsasalita. Ha? Talaga ba? Wala nagsasalita? Antindi, no? So, ibig sabihin sa panahon nyo ngayon, wala rin nagsasalita kaya hindi matuklasan yung flood control issue ngayon. Ha? Boying, ang big fish na tinutukoy ng taong bayan na kinakasuhan nyo na ngayon si Martin. Ang kasuhan nyo, yung mga small fish naman. Huwag yung big fish. Ano nyo kami, akala siguro nila, hinahanap natin big fish, kaya kakasuhan nila big fish. Yung small fish naman ang kasuhan ninyo, huwag big fish. No. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung May daw no, pumasok daw. Grabe pag-iingat ng salita niya, no? Ang ginagawa nila, pinagdududa yung tao sa Davao. Akala nila epekto yung ganyan. O, akala nila, ang sisiraan dito si Sara kasi si Sara, yung panahon na yon mayor. No, bago pa lang administrasyon ni Marcos, ang mayor doon si Sara. Kaya yun ang gusto nilang targetin ngayon. Grabe, no? Talagang gagawin lahat nila, wag lang manalo si Sara. Ang kumukombo sila ngayon sa impeachment, sa paninira kay Sara, at sa talagang lahat ng gagawin nila, lahat ng klaseng, kahit siguro, baka pag elementary ni Sara, banggitin din eh. Na, si Sara, masamang tao nung elementary school. Di ba? Wag lang siya magustuhan ng taong bayan. Taranta sila eh. Hindi nila alam kung paano nila gagawin na si Sara itakwil ng taong bayan at wag manalo sa eleksyon. Hindi nila alam paano gagawin yan. Ako, may alam ako paano gawin yon. Hindi ko tuturo sa inyo. Bakit? Kasi gusto ko manalo si Sara eh. Bakit? Kasi para sa mga kriminal eh. Totoo lang. Ako ang dami kong kriminal na nalalaman araw-araw sa paligid. Gusto ko manalo si Sara para maubos yan. Kung kaya ni Sara yon. Ha? Pero di pa natin alam kasi hindi pa naman nauupo si Sara bilang presidente. Ngayon pa natin makikita kung uupo. Kinakalap ng gusto. At meron pa akong mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern. Your Honor. Okay, so
Okay, malinaw po ang sinabi. No? Hindi makapaniwala si ano din. Yun na. Pati siya nabigla eh. Kahit alam niyang kalaban siya ng Duterte, mas siya nabigla eh. Tingnan mo yung tono ng boses niya. Epicenter of corruption, Control Yung may yun, tsura. flood control corruption, ang Davao City. Nauutal-utal oh. Maski siya, hindi siya makapaniwala. Sinabi ni Boy yun eh. Hindi siya makapaniwala kasi alam niya totoo. Kapag alam mo totoo, mga kasama, pag alam mo katotohanan, mauutal ka. Hindi mo alam kung saan ka aanggel. Maniwala ka sa akin. Yung panahon ng nakaraang administrasyon. Oo. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi Ba't mo sinabi? ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Okay. Ayun. Yari kayo, mga taga Davao. Yari. Oh. Magtago na kayo. Oho. Ang nagtatanong pala si Congressman Tinjo yun, ano? Di ba? At talagang pero sabi niya, wag don't draw into conclusion daw, sabi, di ba? Oo. Kasi inaaral pa nila. Pero pinalutang na mismo ni Ombudsman Boying Rimulya. Alam nga naman hindi nila i-push yan. Di ba? Kasi hindi naman niya basta ipalulutang yan. Oo. Kung tinatanong sa Tingnan nyo mga kasama, talagang gumagawa sila ng paraan para yung flood control, kalimutan talaga. Ma-focus sa ibang bagay. Kita nyo ha? Pinopokus sila sa Davao. Kaya talagang tama eh. Ba't nila kinulong si Senator Marcoleta eh? Dahil sa flood control eh. Kasi si Senator Marcoleta na nag-iingay sa flood control. Saka ang libiste. Kaya tingnan mo ginagawa nila sa libiste ngayon. Diba? Ganun sila ngayon. Antindi, no? Yung kasamaan na alam mo nangyari, pero pitatakpan mo. Walang kasing sama. Yung taong gumawa ng masama, tapos nagtatakip ka, mas masama yung nagtatakip. Tandaan nyo yan. kanya kung walang dahilan. Aha. Di ba? Sabi niya, Bagamat may pasubali. sabi niya, mahirap kumuha ng ebidensya. Kasi wala daw mga tao nagsasalita. Ay, ibig sabihin, wala pa silang ebidensya na sapat. Kasi hindi nagsasalita siguro yung mga tao ba? Takot daw eh. Ba? Oho. Yan na. Yari na kayo dyan. At aalamin si Ombudsman Boying Rimulya pa, kilala ko yan eh. Anong pagkakakilala mo dyan? Talagang pag sinabi niya, susuy-suyon talaga yan. Ganun ba? So, basta ang tama dun sa target. Oo. Davao City. Pag lumihis, teka lang, lumihis tayo, hindi tayo sa Davao City. Magpadala tayo ng marami. Natatawa na lang sila kasi alam nila, napakalabo. Ang hirap isipin mga kababayan, kung ikaw ay may internet sa bahay mo, isearch mo kung ano ang Davao. Kahit sa panahon ng dating Duterte, wala pang presidente, search mo kung ano ang Davao. Ang Davao kilala sa lahat. Lahat, pati yung mga crime niyan, lahat. Tapos Davao sisisihin mo. Kalokohan, isang malaking kalokohan. Parang nawala ako sa wish. Kasi Jen, ganito yan, di ba? Sino ba doon muna tayo sa mayor. Ang mayor baka sa mga flood control na nadadawit din ba? Hindi masyado, Kasi may local fund. Meron silang local fund. Bukod doon sa pondo ng flood control na under DPWH. Ay, sino bang mayor nung ang presidente ay si Digong? Si Inday Sara. Tama. Inday Doon Sara. nga ang Yun ang direksyon na pupuntunin talaga. Yan nga ang sentro. Tama. Sana makakuha ng mga matitibay na ebidensya talaga ang ombudsman. Kasi bagamat sabi niya, 'di ba, yung kanyang don't draw into conclusion, binabanggit niya kay Congressman Tinio, pero again, kaya mo pinalutang ito, meron ka na kahit paano ay mga ebidensyang masasabi mo. Ang nagtataka lang ako dyan. Pag nanalo si Sara, yari kayo. Ubus kayo sa pinagagawa ninyo. Totoo yan. Hindi kayo ubusin sa lahi. Hindi kayo ubusin sa physical. Uubusin kayo dyan sa kalokohan nyo sa flood control. No? Talagang dinadivert nyo yung issue talaga eh. Mapunta sa Davao lahat yung attention eh. Tandaan nyo madaming nawalang pera. Bulacan. Kaya nga may nakasuhan district engineer ng Bulacan eh. Sabihin nyo Davao, winawalang niya yung taong bayan, hindi ang mga Duterte. Kaya pag nanalo si Sara, first 100 niya,
ipakukulong niya kayo pati ni Senator Marcoleta. Tsak na tsak yan. Di ba sabi ni Sara, mayroon ako kinausap na Vice President ko na kikilo si papakulong. Ang haka-haka ng marami doon, si Marcoleta at si Cayetano. Parang si Marcoleta rin. Di ba? Ipakukulong kayo ni Senator Marcoleta sa pinagagawa ninyo. Sabihin ko sa inyo. Hindi papayag yung mamang yun. Kasi siya, bakit si Marcoleta? Kasi siya lang matapang eh. May iba bang senador na lumalaban niya sa katiwalian? Wala. Ikaw, sige. Kahit sa mga DDS senador, may katiwalian ba lumalaban? Wala. Katulad ni kay Senator Marcoleta, wala. Si Senator Marcoleta lang. Oo, totoo yan. Amin natin, totoo yan. Kaya, yari kayo kay Senator Marcoleta, ipapakulong lahat kayo. Lahat ng kalokohan nyo, pakukulong lahat kayo. Sa Plunder yan, no bail. Kaya sabihin ko sa 2027, tatakas na yung mga yan. tinagal-tagal ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon hanggang ipatigil, Oo. hindi man nabanggit ang Davao City. Di ba? Sa flood control investigation. Dati parang nahapyawan dun sa paratang na 61 billion yung kay Pulong. Oo. Nahapyawan lang. Pero tapos na yung mga, wala nang, Oh, yun nga. hindi na ongoing, lumabas na lang yun, hindi na sa investigasyon. Hindi na. Oh. Di ba? Kasi ang nagsimula talaga yung Bulacan. Oo. Doon talaga. So ang akala ko kasi ang ground zero Bulacan ng, dapat. kasi tinutukoy ni Kong hindi sa corruption kundi flood control scandal. Oo. Binigyan din niya kanina. Ang alam ko, nabulgar, Bulacan. Kasi doon sa may Kanumpit, Bulacan nga. At saka naglitawan na. Naglitawan na, sunod-sunod na yon. Pero sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kahit pa yung si Lacson nang nakaupo, Oo. hindi man nabanggit ang Davao. Di ba? Wala kasi, kaya di nabanggit ang Davao kasi mga panahon na yon, wala talagang ghost project ang Davao. Pinagpipilitan nila si Pulong daw may insertion. Tanong ko sa'yo, masama ba insertion? Ikaw nyo, yung Pulong. Tamo, gano'n sila ka-ignorante gano'n sila ka-impertinente ng mga vlogger ng BBM Bakit si Pulong may insertion? 51 billion. Tapos na, sasabihin nila, nakakagigil na pati babaeng vlogger, maingay, si Pulong Duterte may 51 billion insertion! Talungin mo sa personal, iha, yung 51 billion insertion ba masama o hindi? Wala na, hindi na makakasagot. Maniwala ka. Kasi impertinente, walang alam. Nakikisaw-saw lang sa politika. Walang alam sa budget. Kung ano ibig sabihin ng insertion. Kung yung ba masama o hindi. Di ho ba? Wala din ako matandaan. No? So, Oh. Bagamat bumabaha rin sa Davao. Lahat naman eh. Oo. So, ayun. Wala akong masabi. At nung panahon na yon, sino ba rin ang congressman noon? Ang congressman noon ay Hindi pa. si Pulong ang congressman. Oo. Si Kong Pulong. Oo. Hanggang ngayon naman, siya pa rin congressman eh. Oo. At ang isa, si kabilang side, si Ungab ata. Oo. Parang dalawa sila dun eh. Oo. First district at second district eh. Di ba? Ang mayor, si BP Inday, tapos pamalit nga sa kanya si Baste. Tapos nagkaroon ng eleksyon, di ba, nanalo si Digong. Dahil sa napunta naman sa ang ngayon, ay si Baste ang naging mayor. Dahil sa Succession. Dahil sa succession. Oo. Ito na lang eh. Bakit hanggang ngayon, alam niyo yung sa Pasig, di ba, ang kalaban ni Vico Soto at Eusebio, hindi kayang tibagin ng Eusebio, alam ko. Pasig ba yun? Tama. Hindi ko alam, basta gano'n. Natibag ni Vico Soto. Bakit? Kasi alam ng taong bayan, mas mahusay na si Vico Soto. Kaya hindi na manalo yung mga dating mayor doon. Etong Davao, bakit patuloy ang Duterte na nanalo dyan? Bakit? Kasi alam ng mga taga Davao kung gaano kahusay ang pamumuno ng mga Duterte. Hindi dahil sa pananakot, boto nyo ako, hindi. Dapat niya, mas madisgusto yung mga tao pag yung mga Duterte palpak eh. Ibig sabihin, landslide lagi ang laban ng mga Duterte. Tinatalo nila ng talagang higit na higit yung boto sa mga kalaban nila. Di ba? Kasi nga, wala lumalaban kasi nga alam nila pamumuno Duterte mahusay, magaling. Kaya sa taga Davao kayo magtanong, ay hindi eh. Ang nagpapaliwanag taga Metro Manila eh. Mga vlogger, vlogger ng mga loyalista. Palpak niya ang Davao. Tanong mo, nakarating ka na ba ng Davao? Hindi pa.
Hindi pa nakarating, pero sisiraan niya ang Davao. Di ba? Alamin nyo muna kung ano yung Davao. Pumunta kayo doon, tumira kayo ng mga 1 buwan doon. Huwag 3 araw, huwag 1 linggo. Hindi nyo madadami. 1 buwan. Ayun. So, paano ngayon yan? Bago ang ano, malamang magpatawag ng panibagong investigasyon yan, Nelson. Kasi yung lahat nung inimbestigahan ng Blue Ribbon sa mga nakaraan, puro ano Bulacan, Luzon, Yun Mindoro. nga, wala nga Davao, di ba? Oh, yun. Ngayon, sa tingin ko, magti-trigger ito ng malalimang investigasyon. Ang sentro, ang ground zero, Davao. Tinitinig, ano yan, ano mo si Boying, sinusubukan lang niya yung mga Duterte na pumalag. Para pumalag yung mga sila pulong pumalag. Oo. Kasi sa pinalutang na ito ng ombudsman. Nako, Di ba? talaga naman, oh. Kasi pwedeng gamitin ng Senado yan. Mhm. Dahil sa may natuklasan nga ang ombudsman. Maaari ka ngayon mag-file ng resolution to investigate flood control scandal in Davao City. Hindi, ayaw na nga di ba? Sabi niya, sa ombudsman na pagka-flood control. Di ayaw nila Sabi ng chairman, di ba? ayaw nila yung mga dati, pero ito bago eh. About Taguig, yan pwede. Ayaw, pwede yan. Oo nga. Davao, pwede yan. Pwede. Bagong ano yan eh. Bagong discover. Bagong discovery ito eh. Di Yan, ba? mm-mm. Hmm. Palan tayo. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Ano ba dinagdag niya Ombudsman Boying doon? Kasi nakita mo si Congressman Tino di ba? Nung tinatanggap niya yung parang nabigla rin siya. Hindi rin niya ina-expect yung sagot ni Ombudsman Boying Rimulye. Di ba? Kaya dapat dagdagan pa ang intelligence fund ng Ombudsman. Magkano intelligence fund ng Ombudsman noong nakaraan? Maliit lang sa ombudsman. Maliit lang ba? Hindi ngayon kasi marami silang alamin. Ngayon baka damihan na rin. Ayun. Baka billion na rin. Baka hindi daw nagsasalita yung mga tinatanong nila eh. Mm-mm. Di ba't maraming natatakot eh. Pero ganito ang paliwanag ni Boying dyan, ombudsman. Kasi baka naman bigyan nyo nga ng kahulugan na doon lahat may corruption Ha? Oh. Tinanong naman siya, di ba? Ibig sabihin ba sentro ng corruption? Hindi po. Hindi po. Flood control scandal. Etong sabi niya. Oo. Sa panayam, pagkatapos ng pagdinig, Ambush interview. ipiniliwanag ni Remulla na ang paggamit niya ng salitang epicenter Oo. ay tumutukoy sa napakalaking bulto ng pondo na inilaan sa Davao City para sa mga proyektong pangontra ng baha noong mga nakarang taon. So wala pa silang conclusion kung yung pondo ay Pinagdududa nga lang yung taong bayan. Yan ang gusto ng mga yan. Di ba? Booking niya si Boy, akala niya, ang mga Duterte may isa niya. hindi naman nagamit ng tama o nagamit. Ibig sabihin nito, maraming pondo doon, titingnan pa nila kung ginamit ng tama yung pondo. Epicenter dahil malaki daw ang budget nung panahon na yun. Ayun. Mm-mm. Kasi sa Bulacan, sabi ni Governor Daniel Fernando, Magkano? 41 billion lang eh. Billion, dito kayo sa Davao. Ay sa Davao, sa isang distrito lang. Dati lumutang agad yung kino-quote natin dito yung paratang kay Pulong 61 billion daw. Hindi, 51 billion yun. Kay Pulong. Makikita mo naman yun kung kinurakot ni Pulong yun eh. Alam mo, ang sa liquidate, hindi mo maisahan yan. Doon makikita yun eh. Kung saan napunta yung 51 billion, ito ba ay napunta sa lahat ng proyekto o yung kalahati kinuha mo lang? Malalaman eh. Pero ba't ayaw nilang gawin? Kasi alam nila walang kinuhang pera si Pulong eh. Daw, Oo. Iba pa yung sa ibang mga lugar siguro ng Davao. Baka Davao region. Ang laki. Ayun, malaki yun kung Davao region. Pero kung Davao City lang, 2 distrito ang Davao City. Yes. District 1 at saka District 2. Banggit niya, Davao City, di ba? Ayun, hindi naman Davao region eh. Ayun. Sa loob ba ng ilang taon, halimbawa sa pangunguna ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na taon yun, In 6 years, magkano ang nilaang flood control project diyan sa Davao? At sa iba pang mga lugar. Ayun. So, babalikan siguro ng ombudsman yan. Oo, tama.
Hindi kumbinsido ang ilang Pilipino sa paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito. Tingin yung paliwanag dito na hindi lamang flood control projects ang dahilan ng matinding pagbaha. Diyos ko po, grabe, no? Pinaniniwala mo. Akala mo sa amin mga grade 1. Akala mo sa amin mga bata. Ang tindi nito, no? Ayon sa Pangulo, kailangang ikonsidera rin ang lakas ng ulan na anilay hindi pa nakikita sa kasaysayan. Sir naman. Palagay natin malakas ang ulan, bumaha. Bakit hanggang ngayon may baha pa rin sa Apalit? Wala namang ulan na. Isang linggo na walang ulan. Ba't baha pa rin sa Apalit? Sabihin mo, climate change yan, malakas ang ulan? Baha pa rin eh. Ibig sabihin, may mga flood na hindi nakokontrol kasi nga wala. Ghost! Ang Pilipinas. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na Nako po, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Para kay Elvira, kulang sa aksyon ang pamahalaan Yan ang totoo, kulang sa aksyon. Sasabihin mo, sisisiw pa ulan? kung pag-uusapan ay problema sa baha. Wala nang ginawa yung mga tao. Hindi, ano ba yun? Tawag doon yung control ba na yan? Oo, yan nakakaisa ko galing sa amin na baka. Nabahan ka sa amin. Pinurakot na lahat ng gobyerno yata yan eh. Pera yan. Lahat ng upo, purakot na eh. Wala, ano ko yung naniniwala. Ayon pa sa mga nakausap ng Net25 News Team, hindi makita ang konkretong resulta sa mga pahayag at hakbang ng pamahalaan. Tamo, matatanda yung mga yan, ha? Yan ba, bobulay mo pa, lolokoy mo pa yung mga yan? Okay lang kung interview mo mga Gen Z, eh. No? Pero ito, matatanda na to, alam na nila yung tama't mali, eh. Yan ba, bobulay pa ba kayo? Ito ba, destabilization sa inyo? Ito ba, binayaran na naman sa inyo? Lahat na lang, binayaran sa inyo? Yan ang mga vlogger ng loyalista. Ito, di naman na ako nila eh. Ang nangyayari. Ang mga vendor naman may hinaing din sa pamahalaan sa gitna ng pagbaha. Meron ba silang ginagawa? Wala naman Wala. ako nakikita ang responde. Para sa ilang Wala, sinusundot lang yung kanal. Sundutin mo yung kanal sa araw ng baha. Ay, niloloko nyo taong bayan. Biro mo, saka ka lang magsusundot ng kanal kung kailan baha. Bakit di pa baha? Bakit yung hindi pa baha, hindi nyo inalam yung mga kanal kung may bara? Bakit kung kailan baha na saka nyo susundutin yung kanal? Yun lang yun. Budget lang ba yun? May budget yun? Bilyon na yun? Pilipino, hindi man kayang pigilan ang sobrang lakas ng ulan, inaasahan nila ang pamahalaan na maglatag ng mas malinaw at epektibong hakbang at magbigay ng agarang tugon upang hindi na muling maiwang lubog sa baha ang mga komunidad. Okay, maraming salamat po sa inyo. Yan kay Pulong Duterte. Alam natin ang daming kalokohan nila, no, para ilihis lang sa toong issue. Hintayin nyo si Senator Marcoleta talaga. Konting tish na lang, mga kababayan. Lilitawan ko totohanan. Mabilis lang ang panahon. Mabilis lang po. Ngayon, kinulong nila si Marcoleta kasi nga sa flood control issue. Yan ang indikasyon kung ba't nila kinulong si Senator Marcoleta. Okay, paalam po sa inyong lahat.